So, i-update ko po kayo mga kababayan sa ginagawa ng ating national government in relation dito sa pananalasa po ng bagyong si Pipito. This time sa Metro Manila at sa Central Luzon. Matapos nabayuhin po yung Bicol region, lalo na po yung Catanduanes. Ang good news po mga kababayan, kahit na po napakalakas ng bagyo, super typhoon po siya, 195 kilometers per hour yung sustained winds with gustiness of 240 nang tumama sa Catanduanes. Pero based sa report natin, wala pang casualty na nai-report. At maging sa iba pang lugar sa ating bansa, yan Pipito to other cyclones affect 852,000 persons, zero casualty so far. Kasi napagandaan na po natin dahil sa sunod-sunod na pagtama po ng bagyo dito sa ating bansa. But before ko mga kababayan ibigay sa inyo yung full story ng mga balitang yan, para malabanan natin yung mga propaganda ng mga DDS, click subscribe muna dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Like and share na rin po ninyo ng ating video. At wag na rin po ninyo na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy lang po ang pag-unlad ng Bagong Pilipinas. Ditong ating programa mga kababayan, atin sa inyo nitong ating mga sponsors. Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapay po sa mga pulses in affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito sa mukha naman yung application, anti-aging, Automax po siya. Ito ay Glow Zero mga kababayan. Whitening po siya. Made in South Korea. Ito naman po, Nengxia Red Mix Fruit Drink. Gawa po siya sa goji berry. May anti-cancer properties po siya. At sa mga nagana po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab car rental din po kami. At bills payment po sa aming office. At saka sa mga mahilig po sa mga imported bags, manood po kayo sa live selling ni Madam Eileen Rosales sa kanyang Eileen Closet po. Pati mga shoes, ito yung kanya po. Ito yung kanyang page. Kita ninyo, napakagandang mga online selling po siya. Si Madam Eileen Rosales. Cellphone number niya po, 773-798-7816. So balikan natin yung ating mga kwento. Huwag kayong naniniwala sa mga propaganda po ng mga DDS vloggers. Tulad nito na mga pinapakalat kahapon ito mga kababayan. Ayan sabi ni Maui Spencer, pakiusap sa mga madadaanan ng bagyong Pipito, mag-evacuate na po kayo. Wala po tayong maasahan sa gobyerno. Wala po silang pundo. Mukhang naibulsa na lahat. Mga elite pati mga mayamang angkan ang nakaupo ngayon. Wala silang paki sa ating mga mahirap at nasa mga alanganing lugar. Kanya-kanya na lang po na ating iligtas ang ating mga sarili. Malakas po ang paparating na bagyo. Ganyan sila mga kababayan, mga ugali nila. Sa gitna ng calamity, nandun pa sila sa politika at paninira. Kaya yung pakiusap natin mga kababayan sa mga Marcos supporters, viral po ninyo yung ating mga videos, yung ginagawa ng ating gobyerno para hindi po pangibabaw yung paninira nitong mga DDS kasi masama kasi yung loob nila. Inotil kasi yung kanilang leader. Talo pa ni Leni Robredo mga kababayan, si Inday Sara. Si Leni Robredo puga-puga sa pagtulong. Grabe pasalamat po ni Governor Boboy Coa sa Catanduanes. Yung mga volunteers po nangangat buhay sa klolo agad po. O ngayon, ano ang katotohanan? Andang-anda po yung ating gobyerno. Walang katotohanan yung mga sinasabi po nila. Naka-preposition na po lahat ng mga ayuda. And we have enough fund para po sa ayuda
at tulong sa ating mga mamamayang nasasalanta ng bagyo. Hindi lang si Pipito, kundi yung mga previous typhoons na pumasok sa ating bansa. Kaya nga tingnan ninyo, Pipito, two other cyclones affect 852,000 persons, zero casualty so far. Sabi dito sa report ng Manila Bulletin. Una po si Ophel, tumama sa regions 1 and 2. Pati sa affected regions ng Pipito at Ophel, Ilocos Region, Cagayan, Central Luzon, Bicol, and Cordillera Administrative Region. Pero wala pong nai-report na casualty kahit napakalalakas nitong bagyo, mga kababayan. Nakahanda ang ating mga authorities. Tingnan ninyo, naka-preposition po yung mga assets. Yan po, pati mga relief. Yan, ang mga ayuda po, kahon-kahon. Yan Calabar Zone, mga kababayan. Naka-ready. Kita ninyo? Yan, mga assets po, NCR. Naka-preposition siya lahat. Kita ninyo, mga kababayan? Region 5 dito sa amin. Region 5 pa yan. Region 8. Naka-preposition po. Region 2. Pati mga helicopters po, mga kababayan, para sa rescue. Kita ninyo po? Kaya walang katotohanan yung pinapakalat ng mga DDS po, na helpless yung ating gobyerno. Lahat ng assets po, naka-deploy. Kita ninyo po? Yan yung release ng Presidential Communications Office. Tingnan, naka-standby ang search and rescue teams at patuloy ang agarang pag-atid ng mga preposition relief sa mga pamilyang apektado ng Super Typhoon Pipito, partikular na sa Region 2, 5, 8, Calabar Zone, CAR at NCR. Laging nakatutok po yung ating mga authorities. Yan ang ating DND Chief, si Gibo Teodoro. Ito yung meeting na pinangunahan mismo ng ating Pangulong Bongbong. Ready na rin yung Congress, mga kababayan, sa kanilang relief operation. Yan po. House at your service. Yan Tindog Bicol, Tindog Oragon. Yan po. Tabang Bicol, Tindog Oragon Relief Caravan launch at the House of Representatives. President Ferdinand Marcos Jr. in coordination with House Speaker Martin Romualdez has launched Tabang Bicol, Tindog Oragon Relief Initiative. Following multiple weather disturbances including Super Typhoon Pipito. 24 truckloads po siya ng relief and 750 million in financial aid. So fake news po yung pinapakalat ng mga DDS. Walang katotohanan po. Ito pala po nananalasa na yung Pipito. Sa Cannon Road po ito. Gumuho, Cannon Road. Yan courtesy po ni Gold Breed, Katuday. Yan Ay, grabe! Ay! Magba-brown out na naman yan. Magba-brown out na naman. Hala, ano ba yan? Yun ang mga advice ng ating mga authorities na sa mga landslide prone areas, yung mga kabundukan po, saturated na kasi siya ng tubig. Dahil sa sunod-sunod na pagtama ng kadadaan pa lang ng Marce at Ophel, dyan sa Ilocandia, sa Ilocos Region, sa Cordillera. Kaya siyempre, saturated na yung mga kalupaan sa mga kabundukan, prone na siya sa pag-landslide. Ito na nga po nangyari sa Cannon Road, mga kababayan. So, importante, yung mga threatened na mga areas, mga communities po, na i-evacuate na po ng advance. Preemptive evacuation. O ngayon, ibigay ko sa inyo po yung bulletin galing sa Pag-asa kanina. Ito po yung report ng Pag-asa. Magandang araw. Narito na yung latest update para sa minomonitor nating Super Typhoon Pepito. Kanina ang 3:20 ng hapon ay naglandfall itong si Pepito sa may Dipakulaw sa may Aurora. At sa kasalukuyan ay nasa vicinity na ng
Tipunan, Quirino. Nagtataglay ito ng lakas na hangin na 185 kilometers per hour at bugso na abot sa 305 kilometers per hour. Kumikilo sa direksyong Hilagang Kanluran sa bilis na 25 kilometers per hour. May kita nga natin sa ating satellite image na malaking bahagi nga ng Luzon ang naaapektuhan nitong si Super Typhoon Pepito, kaya may mga areas pa rin tayo under stormy weather conditions o hindi kaya rains with gusty winds. Ito naman yung radar image nung naglandfall nga etong si Pepito sa may Aurora. At dahil nga kay Pepito, meron tayong nakataas na signal number 5 sa central portion ng Aurora, southern portion ng Quirino at southern portion ng Nueva Vizcaya. Samantalang signal number 4 sa nalalabing bahagi ng Aurora, nalalabing bahagi ng Nueva Vizcaya, nalalabing bahagi ng Quirino, southern portion ng Ifugao sa may Benguet, southern portion ng Ilocos Sur sa may La Union, sa may eastern portion ng Pangasinan at northern portion nga ng Nueva Vizcaya. Signal number 3 naman sa southern portion ng Isabela, nalalabing bahagi ng Ifugao, Mountain Province, sa may southern portion ng Kalinga, southern portion ng Abra, nalalabing bahagi ng Ilocos Sur, nalalabing bahagi ng Pangasinan, northern at eastern portion ng Tarlac, northern portion ng Bulacan, sa may northern portion ng Quezon, kabilang na nga rin ang Polillo Island. Samantalang signal number 2, nakataas sa nalalabing bahagi ng Isabela, southwestern portion ng mainland Cagayan, nalalabing bahagi ng Kalinga, southern portion ng Apayao, sa nalalabing bahagi ng Abra, Ilocos Norte, sa may Zambales, northern portion ng Bataan, sa may Metro Manila, sa may Rizal, northeastern portion ng Laguna at sa may central portion ng Quezon. Signal number 1 naman sa nalalabing bahagi ng mainland Cagayan, nalalabing bahagi ng Apayao, nalalabing bahagi ng Bataan, nalalabing bahagi rin ng Laguna, sa may Batangas, sa nalalabing bahagi ng Quezon, northern portion ng Occidental Mindoro, kabilang ng Lubang Islands, northern portion ng Oriental Mindoro, sa northwestern portion ng Romblon, sa may Marinduque, Camarines Norte, at ang northern portion ng Camarines Sur. Ito naman yung latest track nga netong minomonitor natin si Super Typhoon Pepito. So inaasahan nga natin na magko-cross, tatawid ito ng northern portion ng Central Luzon at lalabas sa landmass ng mainland Luzon tonight or tomorrow morning. So may kita nga natin, bahagya, posibleng humina at maging typhoon category na nga lang itong si Super Typhoon Pepito paglabas ng landmass ng Luzon. At posible na nga rin lumabas na ating Philippine Area of Responsibility si Pepito by tomorrow morning or noon. Meron din tayong nilabas na weather advisory ukol nga kay Pepito kung saan posible yung higit pa sa 200 millimeters na mga pag-ulan or intense to torrential rain sa Aurora, Quirino, Nueva Vizcaya, Ifugao at Pangasinan. So ano nga bang inaasahan natin kapag intense to torrential rain? So widespread incidents ng severe flooding at landslide ay inaasahan. Heavy to intense rains naman, 100 to 200 millimeters na mga pag-ulan sa Isabela, Kalinga, Mountain Province, Abra, La Union, Benguet, Nueva Ecija, Zambales, Bulacan, dito sa may Rizal, pati na rin sa may Quezon. Kapag heavy to intense sa mga pag-ulan, numerous flooding events likely lalo na sa mga urbanized, low-lying or near rivers, landslide likely sa moderate to heavy susceptible areas or highly susceptible areas. Samantalang moderate to heavy, 50 to 100 millimeters na mga pag-ulan, naasahan natin sa may Ilocos Sur, Tarlac, Pampanga, Bataan, Metro Manila at Laguna. So, kapag moderate to heavy, 50 to 100 millimeters na mga pag-ulan, localized flooding posible mainly in areas that are urbanized, low-lying or near rivers at landslide sa mga highly susceptible na mga areas. Meron din tayong storm surge warning. Ito ay inaasahan nga natin more than 3 meters sa may bandang northern at central portion ng Aurora at Isabela. At inaasahan naman natin 2.1 to 3 meters sa nalalabing bahagi ng Aurora, sa ilang bahagi ng Cagayan, sa may Ilocos Norte, sa may Ilocos Sur, La Union, Pangasinan at Zambales.
1 to 2 meters naman sa may NCR 1st, 3rd at 4th District, sa may Pangasinan, sa may Pampanga, sa may Bataan, Cavite, Batangas, Bulacan, Quezon, Marinduque, sa may Camarines Norte, sa may Camarines Sur, sa may Catanduanes at sa may Albay. Meron din tayong tinaas na gale warning dito sa may eastern coast of Cagayan, Isabela, Aurora, northern coast ng Quezon, kabilang na ang Polillo Islands, northern coast ng Camarines Norte, Ilocos Norte, Ilocos Sur, sa may La Union, Pangasinan at ang northern coast ng Zambales. Kaya kung maaari, huwag munang pumalaot sa areas na yan dahil magiging maalon hanggang sa napakaalon ng karagatan. At yan muna. So ngayon, yung latest niya mga kababayan, ibigay ko na sa inyo. Bulletin number 20. Issued at 8 p.m. mga kababayan ngayong gabi. Valid hanggang mamayang 11 in the evening. Ang bagyong si Pipito, medyo umina siya. Nasa Nueva Vizcaya na po mga kababayan. Ang coordinates niya, 16.2 degrees north, 120.9 degrees east. Nasa vicinity ng Santa Fe, Nueva Vizcaya. Bagyang umina siya, 165 kilometers per hour near the center. Yung sustained winds niya at yung pabugsong hangin up to 275 kilometers per hour. So, iba yung pag-iingat mga kababayan. Malakas pa rin po kahit bagyang humina. Malakas pa rin po ang sustained winds niya. Lalo na yung gustiness, 275. Dati yung gustiness niya, 240 lang. 275 siya. Pero yung sustained winds niya, bumaba, 165 na lang. So, sana po, ma-achieve pa rin natin ang zero casualty. Sa lahat ng di bali yung mga properties, siyempre may mga infrastruktura mga kababayan na masisira, mga tulay, mga kalsada, mga bahay na gawa sa light materials. Ang importante po, yung buhay ng tao. Mailigtas natin yung buhay ng tao. Yung mga properties, pwedeng mapalitan mga kababayan. Huwag kalimutan yung panalangin sa ating Panginoong Jesucristo, sa ating Ama sa Langit. Okay po? Sa mga naghanap ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco Bills, PLDT, Aleco Bills, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Landco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Chilon Maravillas. Contact number 0966-802-0949. Yan yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Pati mga foreigners po, tingnan ninyo. Mga British tourists sila. Ang lalaki ng katawan na, mga kababayan, nag-gym sa amin. Ito naman po, international. Ito mga mga European sila. Ito naman yung bago naming product na binibenta online, Eye Glow Serum. Whitening po siya galing sa South Korea. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect entrepreneur, Riz Maravillas. For inquiries, look for Riz Maravillas on FB. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapahid po ito sa mga pulses and affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas na mga kaso-kasuan. Ito po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Nengxia Red Mixed Fruit Drink. Hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. Yung mga inquiries ninyo, dumiretso na lang kayo sa aming messages sa Facebook para masagot namin agad. Ayos po, ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.